Kaya nila yung ka-lead. Pero since broken walls tayo, open si Akai. Si Croc. Mapapagod na naman siya kaka-repair ng mga bato. Pero Napagod na siya. I feel like if you're alter ego, you have to pick Leomord first pick here. Kasi committed ka na eh. Tinanggal mo na yung Frederick, tinanggal mo na yung Baksha. Yep. Tapos ang problema dito, pag nakita ng Aurora yung Leomord, baka nga first face nila yung Akai eh. May Freya po. May Oo Freya nga pa po. Oo nga Galing eh. nyo na, Kahit Aurora. anong mapa. Talaga eh. Pasimplihin natin buhay natin. Ang daming comment. Sabi, Coach, MTB, Coach Lexar, ang daming mention. Pero Oo. syempre, hindi naman nakapag-swak na itong mga to. Pero I think they do understand na yung Freya. It's one of the most obvious na, sabi natin yesterday, na highlight talaga na hero for Alter Ego. Alam mo, hindi ko talaga ma-expect no, itong 2026 na darating yung punto ng buhay natin na ikot ang mundo ng MLBB sa isang Freya. Oo nga eh, kasi alam mo, yung mga hero na parang okay na sa RG, tapos binigyan bigla ng dash ni Munton. Parang ang pakiramdam niyan ay para mong ginawa ulit si Suyo. Naging superhero siya bigla din. Ang laki ng shield niya, ang laki ng damage. Ang kahina-hinaan na talaga ni Freya is dash. Oo. Binigyan pa ng dive. Ang lalim pa nung dive, pre. Ang haba ng dive na yung Valkyrie's descent niya. Men, Binuff by Python Emblem. Solid. yun pa. Balkahiri pa talaga, no? In essence, in action, in spirit, di ba? Ito para sa Aurora, konting ano muna tayo, wait lang. Pero for me, naniniwala ako, they need to acknowledge. Kasi may ilang mga coaches na parang gusto nila head-on hinaharap yung nagiging extra challenge siya kala midnight na, okay, Freya, open Tama. natin. Pero for me, parang kung all about security muna, Mhm. yan yung mga mas noted muna na mga heroes. Well, it depends on the team kasi it's a decent strategy. I mean, even TLPH, we've seen some teams actually try to fight into the Yuzong. Even Alter Ego fend off the Yuzong. Aurora Turkey fend off the Yuzong with the Uranus. There's a lot of answers, and I think nakita din natin kahapon yung answer against the Freya. I mean, of course, aside from the common Esmeralda pickup, you have the Zushin. And so far, open ng Zushin for both sides. Open. So Aurora might honestly just ban the Leomord kasi kita na nila yung Frederick and Baksha ban. Kasi committed na yung Alter Ego eh. So if you don't pick the Freya for Alter Ego, then we might see a Freya Esmeralda on the side of Aurora. So beneficial pa rin yun sa kanila kung ibaba nila yung Leomord. Kapag nag-Freya naman ang Alter Ego, Leo Esme. Esme plus Zushin yung sagot ng You sagot ng Aurora. mentioned yung Jushin, di ba? Kasi so far, Jushin over Eve ngayon, yung mga teams natin kasi nandun sa Because trend of na yun. Freya. Sa Freya Yun kasi. nga, yung public enemy #1 siya ngayon. Sorry, Freya. Yung Eve na wala ng kwenta eh. Oo nga eh. Kasi Ang hirap. parang yung idea is, kaya kita counter sa lane, pero pag nag-dive yung Freya sa'yo, ay good Wala luck. na. Happy Nakatayo ka birthday. pa naman, di ba? Oo, happy birthday talaga. Happy birthday ka talaga Happy nun. birthday, Hijume talaga. Mapapa-happy birthday ka talaga. Shoutout pala sa mga Cambodian casters natin. Sobrang Lupit. entertaining yung mga Ang yan. saya Lupit pala, talaga. no, na nakikita natin na talagang lahat all around the globe nag-e-enjoy mag-cast dito sa M7. Sila yung mga happy pill eh. Yan, sila Lolo Rems. Ang Oy, mga oo happy nga, pill. Happy pill namin. Lolo Rem, shoutout. Oo, okay, Napakalupit. Huwag kayong mag-alala. Kung kami pinapanood din namin kayo mga happy pill. You're my happy pill eh. Pero ngayon, it's a bitter pill to swallow naman para Ay. sa Alter Ego na Okay, na first bloodan sila. Tapos inagaw yung Leomord. Yung Grak. Tapos sabi sa inyo, ban nyo lang yung Freya, okay tayo. Gusto ko lang sabihin itong Alter Ego. Medyo questionable yung Zushin first pick. Kasi parang, yes, kumuha ka ng power pick, but it doesn't mean anything. Kasi nakuha na nga Aurora yung Leomord, and then they get themselves the Croc. Wala ka ng Valentina option, and then also open yung Sora for red 3 ng Aurora. Yep. Kasi, di ba kanina, ginawa na ng Aurora, pero hindi kasi Leomord yung shown. Yung kanila, oo. The obvious answer agad on the jungle, tapos may Grak agad. So ngayon, para sa Alter Ego, ano yung few remaining? Kung sakaling ipaprioritize sila dito, yung sabihin natin gold or pwede rin XP Win. flex, super flex mo hero. With Green. Ay, okay. Show versus Grok is very normal. Yung Yuzong, para lang hindi nila problemahin sa red 3. Yep. But now you gave a free Uranus game for Aurora. Honestly, take ang damage for the Uranus. Hirap. Pwede na rin Edward can nakunin. just go Uranus. Red 3, no? Pero ang interesting for Alter Ego, shown agad yung cards nila compared to yesterday's match. Iba talaga yung atake nila per team eh. Oo, nagbabago talaga. And yun naman yung naiintindihan ni Master the Basics and the Coach Dexter. Dexter dito sa larong ito, no? Para bang sila na
Alam mo, pagka blue ka kasi, Oh! madalas ikaw yung nagdidikta eh. Pero Yeah. dito sa tagpong ito, parang Aurora nagdidikta ng mga mangyayari. Dahil doon sa first two. Nawala yung tempo ng Alter Ego. Kasi walang pressure na binibigay yung Zushin. Pero ito, interesting pick up from Aurora. Instead of the Eve or the Uranus, they go for the Farsa. They just want long-range damage. I think ang plano nila dito is i-gank yung Yuzong. They want to just shut down this Yuzong's game completely. Oo. So hindi siya nasasagot essentially ng raw tankiness, pero ang sagot ng Aurora is pure damage para mapatay kagad nila yung Yuzong sa early game para magkaroon ng tempo yung Leomord. Alam mo, pakiramdam ko dito, sabi ni Edward, guys, ginawa sa akin to dati, in-Edward treatment ako eh. Oo. Kapag ka nga pala. naka-Yuzong Okay. ako, may parsang Yung lilipad. 5 minuto Oo. na Ini-Edward treatment ka, no? Oo. nagulat ka talaga sa umpisa. Ang hirap nun. Pare, wala nang hero si Yasuke, pre. Babalik siya sa Uranus jungle. Babay Ang malala nito, pag di nila binan yung Uranus, again, threat pa rin yan. Okay, tinanggal yung Uranus. Kasi yung Red 4, ano pa rin yan eh? Ayun Uranus na. is waving. Totoo. Oo. Ngayon, ang problema ng Alter Ego is yung Claude Red 4. Ay, oo nga. Nakalusot. Tapos, ang siguro naiisip ng Alter Ego is pwede sila mag-Sora. Pero pwede mag-Valentina pa last pick si si Edward. Ano matitira kay RP dito if in case? Kasi kung babalikan natin yung pool May ng hero na Granger ba ginagamit siya? nyo, mga Granger, Granger, yeah. CC, gumagamit din siya nun. Pero dito sa lineup ng Alter Ego, medyo hindi option. Pero na kung mag-YS na sila, pero Hindi Hindi na kasi- recommended actually, no? hindi na nagagamit ng YSS ngayon. Parang kahapon na napansin ko, walang pumapansin eh. Alam mo, feeling ko nagsimula yun nung SRG Aurora Turkey eh. Parang naramdaman ng lahat walang silbi yung YS sa harap ng isang Leomord, Farsa, lalo pag may Grok. Oo. Parang nawala ng kwenta yung Yi Sun Shin. So now they just switch to heroes like Leomord, Guinevere, Suyo, Nolan, yung mga high tempo heroes. Kasi parang sobrang importante ngayon ng trio mid kasi pag nakuha mo yung early game pressure, hawak mo yung river, hawak mo yung tempo to actually Yep. fight objectives, and I feel like that's the important important aspect of the meta right now. Yung mga carry, usually nanggagaling na sa either gold lane or sa mid, yung mga Kimi, Oo. even sa XP actually. Lakas din bumuhat na XP ngayon. Oo, high impact heroes yung normally nakikita nga natin, di ba, na na-open yung mga likes of Povius, even the Turisla. Oh. Pero ngayon, What? grabe yung hugot dito nila Coach Zephyr onto limiting yung gold lane Harit. Medyo, Yeah. siguro from game number 1, jitters na rin ito. Claude na hatato. Yeah, Claude. Ang dami pang options here para kay Domenkite, you're right. Claude. Claude mo na, Domeng. Huwag ka na mag-Sora, Claude na. The winningest. Okay na yan. The winningest marksman of M7. So, Kahit para kasi ang mangyayari dyan, pag nag-Sora sila, okay. Yung Sora kasi, mas maganda laban sa Granger. Pero either way, yung Claude din naman lamang sa Granger. So na Alter Ego, they have to pick between Granger, Sora, and then potentially a Suyu jungle. Kasi so far, medyo kulang pa ng Oo. magic damage itong Aurora. So Yep. may tempo pa ang Suyu in the early game. They cannot go any late game heroes here kasi ma-out-tempo sila nung Farsa Grok. May mga kahapon nag-comment yung Joy, pero kasi may Leomord po. Yeah, may Grok din. Ang Yan, may hirap graph. kasi although it's included sa hero kits nga para dito Granger? kay Alter Ego, especially Suyo? for Yasuke, hindi siya most recommended. And ito nga yung Granger na option and the Suyu para kay Yasuke. Patay ka ngayon. Nako. Patay ka Nako, ngayon. ito na. Sora ni Edward. Sora o Lapu. Pili ka lang, Edward. Manalo Sora o ka Lapu. naman. Nako, abangan natin. Ano ba ang hero dito ni Edward? Tingnan natin. Kung Sora, okay din naman kasi ang kunat din ng hero na yon, may damage pa. Lapu-lapu, sanay na tayo kay Edward na Oo. gumagamit yan. Teresa, okay din eh. Sakto, Yun nga yung kanina hinahanap ko eh. Gusto ko yung Sora, man. Kasi super flexible. Like, meron kang engage. Meron kang damage form. Kung magkakaya mo i-solo ko yung Granger. Oo nga eh. Beautiful MLBB, pag nakikita ko lagi si Sora, ang ganda ng combos. Oo. Di ba? Yung in-between ng Outdrafted ka ngayon! format ngayon. Oh, very nice job para dito kay Master the Basic. Midnight Lima, no? approved. Oo, lima. Lima yung nakuha natin. Lima. Patay. Anong masterclass, Seper? I-master mo muna ang basics. Oh my goodness. X-Factor daw kasi siya. Ganda na. Ganda Eto, na. Master the Basic na mismo. Ganda Oy, na. pero may hindi to sure win. Okay? On paper, it's a clear draft win for Aurora. But there is a big question mark. Can they stop the Suyo tempo? Kasi kailangan natin Suyo eh. Last year, traumatic to para sa mga mid laners. Kasi yung Suyo kapag nakakuha ng snowball, wala kang hawak sa mid. So, Light and Yue,
they have to be very incredible, in their performance here in the mid lane. Tignan natin kung magtutuloy-tuloy nga ba ang tempo para dito sa Aurora Gaming PH as we enter the game number 2 on the best of 7 grand finals ng 5 M7 seconds till the World enemy Championship. reaches Sabay-sabay the nating alamin, casters, kayo na to. Okay, naka-isang puntos na ang Aurora Gaming. Men, tama ka dun eh. Ang ganda ng draft ng Welcome Aurora to dito, Mobile pero it's all up to Legends. them kung paano nila makakapitalize ito. No? Kasi may mga punto rin talaga na maaari magkamali at magkaroon ng mga errors dito. Lalo na sa gold lane, di ba? Yung Claude, maaaring dalaw-dalawan yan. So, kailangan kumanap ng magiging sagot ng Aurora dito. If ever man na yun yung maging puntiran nila. Alam mo, feeling ko, simple lang ang solusyon ng Aurora. And medyo mataas ang expectation ko sa kanila this match kasi game number 1, again, almost flawless execution. Dito sa game na to, sobrang simple lang ng early game solution nila. I-wall mo lang ng i-wall yung wave sa mid. I-freeze mo lang kasi yung Suyo hindi makakadalaw dyan hanggat yung wave ay hindi nagpo-push for Aurora. Oo nga, no? Kasi, Ayan, naka-wall pati sa second wave. kasi sanay tayo pagka Suyo, di ba? Pagka dadaan sa gitna yan, Oo. sasampal, di ba? And medyo mahirap yun para sa isang mid laner, lalo Oo. na ang taas din ng damage ng early ng isang Suyo, di ba? Imagine mo, blade surge cuts, bigla ka mapapatiran, di ba? Nasa ilalim ka ng torre, queller palabas ka talaga. Vertical malala yung Suyo. Oo, ngayon nakikita natin na may konting domination si Nakawall na naman Doming dito. Nakawala naman yung mid. Ayaw talaga pala. Men, I like it. Tama ka nga doon, paulit-ulit lang ang gagawin dito ng ni Light. Hindi makadalaw yung Suyo. Sabi niya, sige, dito na lang XP. Ayan na, pupuntahan na dito ni Yasuke. Ano ko ngayon? Naka-freeze pati yung XP. Nandun yung pader. Nakita niya yung pader. Sabi niya, pati ba naman XP? Pinipreeze. Walang threat ng blade search dito mula kay Yasuke. Mag-aantay lang ata sila ng level 4. Siguro ang plano nila Alter Ego dito, sige, magkita-kita na lang tayo dun sa unang pagong. Ayan, kikilir na naman sila. Naka-freeze na naman. Ayaw talaga. Hindi makadalaw yung Suyo. Ayaw talagang pakita. Nauna si Alec and Dragon. Okay, hindi na kailangan i-contest yan. Mas mabuti na, mainam nang ibigay mo yung pagong kay Yuzuki para mawala sila ng tempo. Pero kukuntis ata si Edward. Nandoon yung sipa mula kay Alec. Edward, flicker out pa! Buhay pa siya with the dash flicker combo! Walang nakuha kill yung Alter Ego. Man, nakaiwas pa ang Aurora Gaming, lalo na itong si Edward. Kung namatay si Edward doon, magbabago ang istorya noon. 3 daan lang ang kalamangan ng Alter Ego. Nakuha man nila yung pagong. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpa-farm dito ni Demon Kite. Hindi siya nagpapahuli. Pero may pag-wall na ginagawa dito si Light. Hindi lang mid yung Prinismen, pati yung jungle. Napakagandang mighty swing para maitulak. Nakuha pa niya yung malaking green. Okay, yung isang beetle na lang ang latira, yung maliit na beetle. Let's see, 4 na miyembro, nagsasama-sama para sa Alter Ego. Ang plano ata nila ay guluhin lang talaga ito si Demon Kite. Inuubusan nila ng farm. Retribution na ginamit para ma-secure lamang yung green cap. Pero grabe yung ubus oras nun, men. Kung ikaw yung Suyo, Oo. every second counts. Oh, okay, magandang dash shot mula kay Nino. Hindi siya nahuli. Kasi sabi niya, ginanito namin si Edward eh. Ano Oo. po yung pakiramdam? So ako'y mag-iingat. Oo, yun nga. Tsaka as long as kita naman niya itong mid-duo ng Aurora Gaming ay medyo safe siyang gumalaw-galaw dyan. Kasi ang Yeah. threat lang naman na dumalaw sa kanya si Demon Kite. Pero kailangan trade din Demon Kite. Yun nga, kumuha na nga siya ng green cap dun sa gilid. Kailangan niya humabol dun sa maliit na... Oh! Andun yung tech charge! Tinamaan kagad si Hijumi. Kailangan niya mag-flicker. And yung beacon ay nagamit na rin kagad. Men, binibigla ni Light, ha? Nagulat si Hijumi kasi kanina pa nakapin sa mid eh. Sabi niya, oh, bigla akong tinalunan. Kala ko medyo mabagalan yung yung game. Uy, kakaiba to ha. Ngayon lang natin ulit makikita to ha. RP rushing the Sky Piercer. Wow. So again, ang idea talaga dito for Alter Ego Esports is please, ipanalo natin yung early game. Oo. Please. Kasi pagdating na ng late game, malaking problema tong Claude na to. Alam mo, pwedeng... ang maging atake naman ng Aurora Gaming dito, sila naman yung umiwas ng umiwas. Oo, Dajirino. Oo, dadudge lang nila yung plano dito ng Alter Ego. Tapos trade, kuha na lang ng kuha ng trade. Pero may bakbakan si Edward at si Nino. Talagang iniisa-isa ni Nino ang mga malulupit na XP laner eh, no? Oo, gusto niyang bigyan, pati si Mr. Consistent. Kaso ito, nagkakatingin na sila sa pagong. Okay, Alec, tamang Jin Kundo lang. Edward! Edward, ako, dadala yun. Pwede na siya mula dito kay Yue. Ababa na po ni Yue, pero doon yung blazing duet. Mula kay Doming, kahit at si Demon, kahit ay nakakuha na ng pagong. 3 ang tumpa para sa Alter Ego. Absolute perfection mula sa Aurora. Yung set ni Edward with a torrent form flicker sa may bandang likuran. Tinulak papasok sa Feathered Airstrike. And nakala ni Yasuke, men, makakatulong siya. Naglakad siya palabas ng turtle.
Still, ang nakasalubong niya, yung liwanag ng Grok. Tectonic charge sa mukha. Nasilaw doon kay Light eh. Ang ganda nito, ang naplato ng maigi ng Aurora Gaming doon sa may bandang ibabang bahagi. Si Edmond Digabang. Ayan na naman. Sabay sumama na ni si Demon Guide. Papasukin natin nila under the turret. Wala kang Ayan, dragon. nasusuloy din. Alam nila na walang dragon. Wala kang dragon. Sabak na dito ni Mrs. Consistent. At killing spree na siya. Flawless gameplay still mula sa Aurora Gaming PH. Inimmune yung knock-up! Kasi iba pa rin naman siya ng Winter Dragon. Sumakbo pa rin siya ng kill. Pero men, si Light, grabe! Yung pangungulit niya sa Alter Ego. Men, kung ikaw yung Alter Ego, bad trip ka na eh. Oo. Kanina ka pa ina-outplay. Ang gulo dito ni Light. No? In a good way. Ang gulo ni Light. Dahil men, yung mga plano ng Alter Ego, pre, hindi na nagtatagumpay. Eh, no, basag na nga yung bottom. Ayun, konting sisikip ang mapa dito sa may right side ng Alter Ego. Pero kakakuha lang ng 1,000 kalamangan ng Aurora. Yeah. Di pa rin sila pwede magpakakampante rito. Oo, lalo ngayon, meron pang numero 1 sa Skypiercer ni RP for Alter Ego Esports. There's still the chance na makakuha sila ng tempo in the mid-game, but the window is closing in. And as we look at the Ayan form na. of Doming Kite, meron na siyang items dito. Medyo mahapdi na rin yung Blazing Duet kasi ahead sila pagdating sa gold. Kakatapos ang mga warps mula dito kay Suyo. Pero grabe tumumpa si RP, men. Sinapak sa mukha nung ni Light with the mighty swing into the tectonic charge. And si Nino dito inahamas Doming Kite sa may padalikuran. Makukuha niya yung get even under the Purify. Pero here comes Demon Kite with the Phantom Steed. Tutumpa na. Kabayo sa Dragon ang nagwagi dito si Demon Kite. Dalawa ang tumba. Pwede pa ata nila basagin yung top lane. Pero re-respeto muna dito ang Aurora Gaming habang si Yasuki, habang nangyayari pala mga bagay na yun, ay kumukuha na ng pagong. Akala ko liliko sila dun sa may purple buff. Pero sabi nila, sige, dun tayo sa safe na ruta. Oo. Ayaw din natin magpakakapate. Kijumi versus Ay, dito nako, kay nako, Edward. nako, nako. Opo, nabigyan Kahit na mag-flicker Thunder. ka! Oh my goodness! Pinatsa RP! naman ni Edward, pero di pa pala Yue! sa Aurora Gaming. Yue with the pen. Oh! Iwas si RP, pero kinaltukan lamang dito ni Light. Titrade pa ata dito si Alec. Andun yung Jeet Kundo, aabutan niya at makakasipa, pero wala ata magpapalaw. Andun yung Mighty Swing. Andun yung Blazing Duet mula dito kay Domingite. Sila pa ata mabibigyan dito at si Nino ay mabubuhay pa rin, pero sabi ni Domingite, hindi maaari yan. Isa pang normal hit sa akuan na si Domingite. Sabay sasama na si Demon Kite. The Kite duo is doing it. Alec ay nabigyan. Dalawa para kay Domi. Kukuha pa sila ng purple dito. Andun yung Federers mula dito kay Yue. Inatrasan na lang ng Alter Ego at inayaan na yung purple. Lamang pa rin ang Aurora Gaming Philippines. Dinaan sa Santong Brawl ng Alter Ego Esports. Kaso hindi nila kinaya, men. Shinutdown sila ni Light. Pati yung Granger na huli si RP, nagsimula yun mula sa huli ni Edward. Napatay nila yung Zushin, nagsubok lumaban si RP. Ang hindi nila inaakala, willing makipagsuntukan ng Aurora Gaming. Oh my goodness, ibang klaseng Aurora nakikita natin. Para bang ready sila at handa sila sa mga suntukan mula dito sa Alter Ego. I think iniready na rin nila yung sarili nila eh. Kasi pamilyar sila sa galawan ng Indonesia. Pamilyar sila sa galawan ng Alter Alec. Ego. Pero may 2v1 na magaganap. Alec, naramdaman kagad yung mga normal hits mula dito kay Domeng. Si Yasuki nandun yung Evil Queller. Pero at last muna dito, itong si Yasuki, pwede atang bilhin yung trip dito ng Aurora Gaming. May Feather Earthshake pa rin na available para kay Yue. At Edward! magsisimula na ata sa si Jumi. Tira na! Kailangan na mag-beacon pero dun yung Feather Earthshake. Sa may birthday mula kay Light. Tumpak agad si Jumi. Ngayon lalaban pa ba ang Alter Ego? Yan, yung wave muna naging target ni Nezuki. Min perfect execution mula sa Aurora. Walang dragon sa Lord! Paano na magko-contest? Men, walang contest Wala talaga. na, pre. Wala. Mahirap na talaga. Malabo pa sa sabaw ng pusit, pre. Malabo. Madilim, pre. Madilim. Madilim. Ang tsansa ng Alter Ego Esports dito, pero maliwanag naman ang opening para sa Aurora Gaming Philippines. Favorite na pagkain ni Edward si Hijume. And si Yasuki naman ang mapagtitriban. Susunod ka na sa listahan. Yasuki tutumpa as Aurora claims another from Alter Ego. Men, hindi makagalaw si Yasuki dito, ha. Hindi niya mapagana yung early na expectation natin para sa isang Suyu. Of course, sa pangunguna ni Light, ginugulo niya talaga ng gusto. Ayaw pagpahingahin. Pero dito si Nino, poprotektahan nila yung Torre sa gitna. Si Light na nag-aabang. Light. Abang sa tatlo! Andun din yung Feather Earthstrike. That layering of skills from Aurora Gaming. Dalawang tutuba para dito sa Alter Ego at hindi pa sila tapos. Andun yung Pux na kay Yue. Mababa ang buhay ni Hijumi. Yung Lord na nasa itaas na bahagi.
Grabe, ito na yung ano, Oh my God. ito na yung tandem ng mga Raiders, pre. Demon Kite and Light with the off angle. Anong alter ego lang ang may off angle? Kami din, kami pasimuno niyan. Men, ibang klase ang Aurora Gaming dito. Alter Ego, pre. Alam natin yung logo nila, tatlo mukha. Pero lahat yan nakaluha. Nakaluha, malungkot. Aray ko. Malungkot ang nangyayari dito para sa Alter Ego. Hindi sila makaharap ng espasyo and Aurora again, flawless execution. Namatay man si Edward, nawala naman yung tore nila, yung mga ulo ng Alter Ego, nakalbo yung harap ng base nila. Oh my goodness. Wala. Base turrets na lang ang natitira para sa Aurora Gaming. Pero again, hindi tayo dapat magpakakampante. 5,000 ang kalamangan. Nakita na natin to mula sa Alter Ego, sa laban nila against SRG, sa laban nila against Team Liquid. Kailangan lang kumalma. Kailangan hawakan ito at naka-light ang bola. Nakakailan talaga bola. Ayan na. Pedro Nurse ay gagamitin. May wave pa naman sila. Sisipa Oh, pa si Alec. Andun yung Black Dragon form. Pero wala ata dito ang Aurora Gaming. Men, nalungkot na sila. Si Alex, sinubukan sumipa, nag-BMI lang yung Claude, napagamit pa ng Dragon. And si Yazuki, men, ginawang funny. Ginawang funny yung suyo, split push ng split push. Wala na siyang ibang option dito. Hindi naman siya pwede makipagharapan talaga sa Aurora Gaming. Alam mo naman, nanggagaling yung damage ng suyo pag lumalapit siya. Oo, Hindi tsaka- ka pwede mas pumasok dyan. Hindi siya makalapit, sinasapak siya ni Light eh. Di ba? Minamighty swing eh. Alam mo, kung nanonood si Fabian tsaka si King Kong, nakasimangot sila ngayon. Naaalala na, hindi ganito magsuyo. Oo nga eh. Yung suyo namin, first blood sa mid, 40 seconds. Minaalala ko yung mga suyo na yan, lalo na si King Kong. Nako po, sobrang Sigma pattern. Sigma pattern talaga. Okay, tinawag na naman si Barbiel. Ito pre, no pattern. Walang pattern. Walang Oh, pattern, wait. men. 0-2, 0-2. Hindi nila napakinabangan yung kusil nila dito. So may ideya ang Aurora Gaming. Pwede silang pumipit. Pero sabi dito ng Aurora, Si Light, oh. kalmahan lang natin. Magpapakita si Light. Kita talaga sa itaas si Edward. Kukontrol sila ng Lord, kukontrol ata sila. Naka-off angle na naman si Light. Sabi niya, alam mo, binubuhos ko na lahat ng aking lakas dito, lahat ng aking memorya, pati yung experience ko sa Indonesia. Sanay na sanay ako maglaro kalaban ng mga Indo. Okay. And ito, grabe oh! Hoy! Hinarapan lang, men! Nagpakita na si Light. Hello! Edward! Okay, dito mama yung kanyang 24, pero Feather Strike, mapapabagsak si Alec! Grabe yung pader ata yung pumatay. Yung pader yung pumatay, Gichu. May ang hirap na ito, pabuhay na rin naman. Medyo matagal-tagal, 44, 46 seconds pa. 12 minutes and 46 seconds para dun sa Lord. Pero ang Alter Ego, aabot naman din si Alec if in case 5 miyembro ang maitatalaga para dumipensa dito sa larong ito. 7K na ang lead ng Aurora. Oh. So ang goal lamang nila dito ay huwag palabasin sa base ang Oo. Alter. Pure macro kasi ang kailangan lang nilang gawin is ilagay si Light doon sa jungle ng Alter Ego. Ubusin lahat ng jungle creeps. Hintayin yung Lord. By the way, PSA, Public Service Announcement. Ano yan? Kompleto po ang battle spells ng Aurora. Oh my goodness, oo nga, may mga Purify, may mga Flicker, si Light. Tingnan natin si Light guys, nasa kanya ang bola dito. Let's see kung paano ang engagement ng Aurora Gaming. Lord ay sasalubungin nila sa may bandang itaas. Hindi, aayaan nila. Ang goal lamang nila dito ay clear kagad yung iba pang bahagi. Pero napuruhan kagad si Yasuki, kalahati kagad ang kanyang buhay. Si Dominic kahit pinotore lamang. Yun talaga ang kanyang magiging target dito. Tagumpay ang plano, yung top lane din ay napasag. Pre, si Hijo may na-trauma na, pre. Naglagay lang ng pader si Light na Crimson Beacon. Naglagay lang ng pader, ikaw naman, kuya eh. Oo, huwag ka naman masyadong kabadogs. Kalma mo lang. Easy ka lang dyan, sir. Nakakadagdag ng edad yan pag stress ka lagi. Oh, wait lang ayan na si Dominic Kite. Tino mo naman napakatama ni Dominic Kite, nagpapakita kay Alec. Parang tinitrete niya si Alec dito. Sige, sipahin mo ako. Oh, pader. Doon yung wall. Flicker mula dito kay Hijumi. Si Edward ay pumasok na sa gitna. Oh, Edward! Dadali na natin yung tech charge! Induan mula kay Dominic Kite. Patay kagad ang isa. Nagbata dito si Nino. Tower lock. Ano sila? Base lock pa magiging call. Papasok na si Edward. Black Winter Crown din. Andun si Yazuki. Sa BBM ay out mula dito kay Doming. Buhay pa rin naman sila. Mabibigyan natin dito si Edward. Buhay pa rin. Buhay pa rin. May sunog. Kaya lang makakaligtas. Okay. Medyo may makakakuha ng kill. Atras muna dito yung Dragon. Next round ata ang Predator magiging Strike! plano. Predator Strike! Nagamit na rin ang Tower lock! Pwede na mag-base ang Aurora Gaming. Pero kailangan makadikit yung mga wave. Ang bababa ng buhay nila dito. Pero re-respeta muna sila. Okay. Medyo mabababa kasi yung buhay nila. Baba eh. And hindi nila nakakalimutan na may Sky Piercer. Okay, Oo. may Sky Piercer. Kahit 4 lang naman yan. By the way, 4 lang naman nung Sky Piercer. Hindi po 40 stacks. Literal, 4 lang. 4 lang yung laman ng Sky Piercer stacks ni RP. Pero sabi ng Aurora, okay lang yan. Baka maging numero tayo eh. Oo, ayaw sumagal doon sa Oo. 4%. 4% ba yun yung ano? Parang ganun eh. Literal 4%. Oo, 4%. 4% ang buhay. Ay, hindi. Ano?
Parang 6.4 ata. Oh, yun. Basta ganon. 6.4. Basta ganon. Napakaliit. Basta may certain threshold. Oo, napakaliit lang. Napakaliit lang. Pag umabot ka doon, yatops Oo. ka. Pero sabi siya ng Aurora, kalma natin. Baka mag-ingay yung Wag. comment section eh. Oo, baka mag-ingay eh. Yung Oo, mga naka-clipboard eh. Baka Oo. i-copy-paste na lang eh. 5 letters yun eh. 5 letters. Oh, iwasan natin. 5 letters yun. 5 letters. Okay, talaga Tingin-tingin sa letra sila eh. Natuto na Aurora dito, men. So sabi nila, okay, kalmahan natin. Kalma lang, kalma lang. Baka magkaroon tayo ng podcast kay Wolf na naman. Oo. Baka yung podcast ay sakto, madilim yung ilaw doon. Oo, madilim yung ilaw. Madilim yung ilaw, gloomy. Okay, Kalma, kalma. Perfect Lord Dance, okay? Ang Sige. hinahanap nila dito, 2 target lang. Si Ezuke, tsaka si Arfi. Actually, kahit sino pwedeng bagsakan ng Feather Strike. Pero si Light, 2 target lang hinahanap niya, pre. 2 hero lang. Pwede nilang bitawan tong Lord na to, by the way. Uy, si Alec, nagtapang! Nagtapang! Okay, sabi mo, trigger discipline. Hindi ikaw ang target namin. Oy, Crimson Beacon na, ginamit ha. Mababa na kagad. Oh! Okay, walang tinamaan yung tech charge. Hindi pa dito itong si Light. Pero sabi ni Demon Guys, sige, laban na kagad natin si Edward sa likod! Wala na kagad yung jungle next pata si RP. 2-man down, I repeat. 2-man down para sa Alter Ego. Next pata ito si Alec. Tuloy-tuloy na yung normally si Dominguez. Si Hijumi saan ka pupunta? Oh Takbo my kagad ang tumba. Net K ang Goldie dito na Corona Gaming at game number 2 ay mapupunta sa Northern Lights. Tuloy ang liwanag, tuloy ang pag-asa, at tuloy ang pagmarcha ng Aurora Gaming Philippines. Pangalawa na yan! At ngayon nagdidiwang Woo! ang buong Aurora sa kanilang pagkapanalo doon sa game number 2. Sobrang smashing. Nung game na yon, ayaw magpalaro, ayaw magpahinga, Oo. ayaw din talaga nilang mag-farm. And as you mentioned, naging funny na nga yung galawan, hindi pa rin makapag-split push ng Oo, payapa doon sila Yasuke. Alam mo, parang sabi ata ng Edward dito at saka ni Light, guys, next game na kayo maglaro. Game 3 na kayo maglaro. Next year ka na maglaro. In-announce naman yung calendar eh. Oo nga. May M8 naman eh. 2027 na. Oo. Diba? Doon sa early portions Pre, sakali. yung trigger discipline, kakasabi ko lang, 2 lang hinaharap.